Ayan. Magandang hapon po sa lahat. Naimbag nga aldaw. Ayan, meron akong ibang alam na Ilocano words kasi po ang nanay ko ay taga Pinili, Ilocos Norte at marami po akong kamag-anak sa Pinili. Si Kevin po, yung kasama ninyo sa organization actually ay aking pamangkin sa pinsan. So masaya po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na maging bahagi ng symposium ninyo at nakapagbahagi po ng ilang kaalaman ko dahil malapit syempre sa akin ang Ilocos Norte. So, ayun, again, thank you very much for inviting me. Ang ni-request po sa akin na i-discuss sa symposium na ito ay patungkol sa kung paano tayo lahat makikibahagi laban sa gender-based violence. So, siguro ang magiging pagbahagi ko dito ay nakabase sa mga natutunan ko sa maraming organisasyon pong sinalihan ko sa Pilipinas, sa Asia Pacific, sa region natin, at saka po globally. So, sa mga organisasyon pong sinamahan ko, nagkaroon ako ng exposure din sa mga realities na nararanasan ng maraming mga tao, no? Kababaihan, batang babae, people of diverse OGSC na mamaya po pag-uusapan ko ng mas detalyado. So nakita po natin yung maraming karanasan nila. Pag-uusapan din natin yung intersectionality, halimbawa, hindi lang mga babae, iba po ang karanasan ng mga babae sa probinsya, halimbawa po sa rural areas, sa urban communities, women and girls with disability, women and girls of indigenous backgrounds or of ethnic minority. So mamaya pag-uusapan natin yan. Gusto ko pong simulan yung pag sinabi nating gender-based violence o kakabit ng gender equality. Una sa lahat po, ang proteksyon laban sa karahasan ay karapatan ng lahat sa atin, lahat ng tao sa lipunan. Meron po tayong tinatawag na mga UN conventions, o meron tayo, familiar po tayo sa United Nations kung saan kabahagi yung maraming bansa kasama yung Pilipinas. Sa United Nations po, pinag-uusapan yung maraming tinatawag na policy frameworks o policy standards. So taon-taon po, nagmi-meeting ang maraming mga bansa na miyembro ng United Nations para pag-usapan yung mga issues na kinakaharap natin sa ngayon. At kasama po dito ang karapatan ng mga kababaihan, mga batang babae at katulad nga sinabi ko, people of diverse OSC at marami pang iba. So, yung gender-based violence. Meron po tayong tinatawag na United Nations Convention on the Elimination of Discrimination against Women o yung UN-CEDAW. So ito pong CEDAW, itong United Nations Convention na ito, ang pinaka tinutungtungan ng lahat ng bansa patungkol sa pagprotekta sa karapatan ng mga kababaihan at mga batang babae. So dito po sa convention na ito kung saan nakapirma ang Pilipinas at sa pagpirma natin, sinasabi natin na nagko-commit tayo bilang bansa na sa ating mga batas, sa mga budget po natin, whether at the national level, at the provincial level, or at the local level, ay isa sa alang-alang natin kung paano natin pinoprotektahan, pinopromote, at nirerespeto ang karapatan ng mga kababaihan at mga batang babae. Na-expand po ito para isama yung tinatawag nating people of diverse OGSC o sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristics. So, iba pa po itong usapin, pero yung siguro mas familiar tayo dun sa members of the LGBT community. Katulad nga na nabanggit ko, dahil sa usapin ng gender equality, nakadalasan po kababaihan lang ang nababanggit, gusto ko pong ipaalala sa lahat na when we talk about gender-based violence and gender equality as enshrined in UN-CEDAW, it doesn't only pertain to women or older women, but it also involves girls o yung mga younger women o yung mga kabataang babae, mga batang babae, at people of diverse OGSC or members of the LGBT community. Dahil kadalasan po, yung members of LGBT community ang nakakaranas ng maraming gender-based violence. So katulad po nung nabanggit ko, nakapagtrabaho ako sa Pilipinas, sa Asia Pacific, globally, at marami pong statistics ang nagpapakita na napakarami pong karahasan ang nararanasan ng mga batang babae at mga people of diverse OGSC gaya ng women o older women. So ayun po, gusto kong
i-emphasize na ito ay karapatan. Hindi po ito kailangang ipakiusap ng mga kababaihan. Hindi po ito kailangang hingin. Kundi ito po, pag sinabi nating karapatan, inherent. Pagkapanganak po natin, nandun na po yung karapatan natin para sa proteksyon laban sa anumang karahasan. So, hindi po natin sinasabi na kailangan nating hingin sa gobyerno o sa lipunan na tayo po ay irespeto, kundi ang pating pong pag-iisip, lalo na po yung mga kababaihan, people of diverse SOGSC, mga batang babae, ang pag-iisip natin, karapatan natin to at kailangan natin itong ipaglaban. Pangalawa po, na UN Convention na napaka-importante dahil matagal po ako sa Children's Rights Organization at sinasabi ko na kasama sa usapin ng gender equality at laban sa gender-based violence ay mga kabataang babae, yung United Convention on the Rights of the Child. Nakapirma rin po ang Pilipinas dito at ito ang isa sa mga convention o mga pinagkasunduan ng maraming bansa na batas. Ito yung isa sa pinakamalaki. Kumbaga, sa maraming conventions gaya ng CEDAW, yung UNCRC po, yung may pinakamaraming bansa ang pumirma at nag-commit para po ito ay ipatupad. At kasama po ang Pilipinas doon. So gaya ng kung sa CEDAW, kung nakafocus ito sa women and girls, ang CRC naman po nakafocus sa mga kabataan, sa mga bata. So 0 to 18 at yung iba pong mga tao na nangangailangan ng pagtulong, tinuturing din po silang bata. So iba rin po itong usapin. Pero ang gusto ko ditong i-emphasize, sa UNCRC o Convention on the Rights of the Child, isa po sa pinakamalaking component nito ay tinatawag na protection o protection from violence. And it involves girls, younger girls, etc. So ito po ay, again, nagpapatunay na tayo po ay may karapatan para po tayo ay maproteksyonan laban sa anumang karahasan. Meron din pong tinatawag na UNCRPD. Ito naman po ay tumutukoy o naka-focus naman itong UN Convention na ito sa people with disability. Naisip ko pong magandang i-highlight din ito sa pag-uusap natin dahil marami rin pong pag-aaral ang nagpapakita na napakarami pong karahasan ang nararanasan ng mga women and girls with disability because of their disability. In the UNCRPD, it's also enshrined that, of course, they have the right to protection, just like how it's enshrined in the UNCRC for children or for women and girls in UN CEDAW, o yung una kong binanggit na Convention for Women. Bakit po importante na dito tayo magsimula sa usapin ng mga UN conventions na ito? Ang UN conventions po, dito nakabase yung mga national laws natin. Mamaya babanggitin ko ano yung mga batas sa Pilipinas. Paulit-ulit ko pong sasabihin dito sa aking discussion na ito ay karapatan. Hindi ito pinapakiusap, hindi ito kailangang ipagmakaawa ng mga kababaihan, ng mga kabataan, whether with disability, without disability, people of diverse SOGSC, etc. When we talk about gender-based violence, we're talking about claiming our right to protection as enshrined and agreed in these UN conventions. Nag-commit ang maraming bansa, kasama ang Pilipinas, para po ipatupad itong ating mga karapatang ito. So doon po tayo nakaangkla. Ito ay karapatan nating lahat. So sa Pilipinas, gaya ng sinabi ko, meron tayong mga ilang batas. Yung isa dito ay yung RA 7610. Siguro po mamaya o kanina ay na-discuss ito ng mga kasama kong speakers, lalo na po yung mga nasa kapulisan. Importante itong batas na ito kasi ito yung tumutukol sa violence against women and children. So ito talaga yung kumbaga meron tayong pinakamalaking batas na dapat na nagpoprotekta sa atin against gender-based violence. Ito po itong batas na ito, RA 7610. Kaya rin po meron tayong mga tinatawag na VAUSI desk, siguro kasama natin dito sa symposium na ito. Doon po nakatakda na ang national government at ang local government ay dapat merong investment at may nakaset up na mechanism para po protektahan ang karapatan ng kababaihan, ng mga batang babae, people of diverse SOGSC, laban sa gender-based violence. Babalikan ko lang siguro yung konsepto ng gender-based violence. No? Pag sinabi natin gender-based violence, these are forms of violence and abuse based on our gender. Meaning, hindi lang ito basta sinaktan ako, kundi sinaktan ako dahil sa ako ay babae. So, bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, ako ay lesbian.
naglakad ako sa kalye, tapos merong sumigaw sa akin na, mga tomboy, mga salot sa lipunan. Yan po ay matuturing nating gender-based violence. It's not only a form of violence, but it's a form of violence because of my gender identity. So, ganun din po sa kababaihan. Halimbawa, domestic violence o yung mga violence na nangyayari sa loob ng tahanan, laban sa asawa o laban sa mga nanay, no? Meron din pong mga ganyang tayong kwento. So, hindi lang ito simpleng form of violence against a person, but it's a violence because she is a woman, or she is a wife, or she is a mother. So, yun po yung gender-based violence. Importanteng tinututukan yung gender-based violence because of its prevalence, katulad ng nabanggit ko. Sadly, merong mga karahasan na nangyayari because of our gender, o sa ngayon po, because of our sexual orientation, gender identity, and expression. So, yun po yung konsepto ng gender-based violence. Okay. So, balikan ko yung batas. So, yung VAUSI, yun po yung batas na pumoprotekta sa atin, no? Matagal na po itong batas na ito at yun nga po, kasama sa batas na ito yung pagkakaroon ng VAUSI desk kung saan dapat pwede tayong magreklamo. The purpose of having a VAUSI desk is for the promotion of the rights of women and girls against gender-based violence, and at the same time provide support and redress to those who would like to complain. Kaya dapat meron tayong desk. Maigi po, no, kasama natin yung may kapulisan tayo dito sa symposium na ito. Kasi po yung isang problema sa mga VAUSI desk ay minsan hindi po natitrain yung maraming pulis kung paano magresponde sa gender-based violence. Marami pong kaso na kung saan ang kababaihan, lalo na po yung member of LGBT, pag bakla yung nagreklamo, kapag tomboy yung nagreklamo, hindi po nila ito pinapansin. O sasabihin po nila na nagdadrama lang, o sasabihin po nila na kasalanan mo. Halimbawa, maiksi yung damit ko, yung shorts ko, naglalakad ako sa kalye. Sasabihan po na kaya ka nababastos dahil sa kasuotan mo. So, ang isang panawagan po natin dito ay maimplementa talaga ng buo yung ating batas, no, patungkol sa pagprotekta sa violence against women and girls and people of diverse OGSC. At kasama po dito yung pag-train sa ating kapulisan, pag-train po sa ating mga VAUSI officials, among others. So ako po, ang wish ko sana po sa atin dito sa Pinili, sa Lawag, sa Ilocos Norte, no, na functional po ang ating mga VAUSI desks para sa pagprotekta nga laban sa gender-based violence. Meron pa po tayong ilang mga batas, yung recently passed po natin na Bawal Bastos Act. So when we also talk about gender-based violence, it doesn't only pertain to physical assault, it doesn't only pertain to sexual abuse, but it can also come in the form of, let's say, catcalling. Yung verbal po na violence is also qualified as gender-based violence. Katulad ng example ko kanina na naglalakad lang, tapos sasabihan ka, yan po ay form of gender-based violence. It doesn't have to be physical. Hindi ko kailangan mabugbog. Hindi ko kailangan masaktan physically to consider that there is gender-based violence inflicted against me. Hindi rin po kailangang sexual ang abuse para makonsider ito na violence. So, captured po yan doon sa Bawal Bastos Act. So, it's a protection against these forms of violence, no? Yung catcalling, verbal abuse, at meron din pong online abuse. So, meron na rin po tayo mga batas na nagpoprotekta sa atin para sa mga violence na nangyayari online, lalo na po sa mga kabataan. So, coming from children's rights organizations, I've been exposed to many experiences of girls and people of diverse OGSC on online violence. So, kadalasan po, yung mga kabataan yung talagang gumagamit ng Facebook, TikTok, etc. And they're really prone to online violence. So, it can come in the form of, let's say, yung pag-abuso po sa kanila sa itsura nila. Meron din po mga ganyan, no, na parang nasasabihan sila na, halimbawa, from ethnic minority, ikaw ang itim mo, galing ikaw, itaka o kung anong ba man. Yun po ay forma rin po ng online violence. Pero meron din pong talagang, kumbaga, merong mga perpetrators na ginagamit yung mga bata para ibenta yung kanilang mga litrato, binivideo sila, tapos
meron pong sexual act na ginagawa, tas binabayaran sila. Mataas po ang prevalence niyan sa Pilipinas. In fact, ang Pilipinas ang isa sa may pinaka mataas na cases of online sexual abuse and exploitation. So again, when we talk about gender-based violence, it doesn't have to be physical and it doesn't have to be in person. It can come in the form of an online violence and it can come in the form of verbal violence, among other things. So malaki po ang sinasakop ng usapin ng gender-based violence, kung paano ito nangyayari at kung sino po ang nagiging biktima nito at dapat maprotektahan dito dahil ito po ay karapatan natin. So yun yung buong konsepto po ng gender-based violence in relation to these policy frameworks globally. Meron po regionally rin. Halimbawa sa atin sa ASEAN o yung Association of Southeast Asian Nation kung saan kasama yung Pilipinas, meron din pong protection na kumbaga karapatan din natin no, dito bilang bahagi ng ASEAN. Pilipinas dahil bahagi tayo ng Southeast Asian country. I think what I'd like to point out is there are several protection mechanisms in place in the form of policy and mechanisms such as VAUSI Desk that should protect us from any form of gender-based violence, whether in person or online. Pero yung tanong dito, bakit ang taas-taas pa rin ang prevalence ng gender-based violence? Especially for specific sectors, aside from SOGSC, people of diverse SOGSC or members of LGBT community, katulad ng nabanggit ko, napakataas po ng gender-based violence against women and girls with disability. Marami rin pong pag-aaral na nagpapakita dito. Halimbawa po, yung mga babae o mga batang babae na hindi po nakakarinig, mataas po ang kaso ng rape against them o ibang sexual and physical violence, yung mga hindi nakakakita, etc. Kasama rin po dito yung mga halimbawa nasa evacuation centers, lalo na po sa atin sa Pilipinas, na napakadalas na mga sakuna o bagyo at kailangan nating mag-evacuate. Mga refugees, halimbawa alam nating may gera ngayon na nangyayari sa Sudan, sa Afghanistan o sa Gaza, sila po ay nasa isang lugar at sa mga lugar na ito, sa refugee camps o sa evacuation centers, tumataas din po yung kaso ng gender-based violence. So, kumbaga, maraming biktima pero may mga specific sectors that experience worse forms of gender-based violence. At ito po, maganda rin itong tutukan kung tayo po ay mag-aadvokasya at magre-raise ng awareness. Ito po karamihan hindi nalalaman ng marami. So siguro sa organization who's organizing this symposium, that can be one challenge, or one activity that you can eventually do in relation to gender-based violence. To look into the prevalence of gender-based violence in your municipality and then maybe you can pick up from there and raise awareness about it, among others. Ano yung karapatan ng mga kababaihan at batang babae, ano yung mga existing mechanisms, etc. So, suggestion lang po yan para sa organizer ng event. Ang isa ring nirequest sa akin, yung paano natin yung sinasabing lahat tayo kasali dito sa paglaban sa gender-based violence. Meron po kaming tinatawag sa civil society organization na all of society or whole of society approach. Meaning, when we talk about gender-based violence or fighting against gender-based violence, it's the role of everybody. Ang gobyerno po ang tinatawag nating primary duty bearer to protect us or to promote our rights. So, babalikan ko yung mga UN conventions na nakapirma ang Pilipinas. Sa mga conventions na ito, nakatakda na ang gobyerno po ang may primary responsibility to implement laws and provide enough and appropriate investment against gender-based violence. So, it's really the government who's accountable to that, us being signatory to these UN conventions. Meaning, ang main advocacy point po natin o kung meron tayong hihingan talaga ng tulong o hihingan ng pagpapatupad ng karapatan natin, ito po ay gobyerno. National government, local government, hanggang barangay po ay may responsibilidad para po tugunan itong pangailangan natin ng proteksyon against any form of violence. Pangalawa po, siguro gusto ko lang din magitin dahil binanggit ko yung UNCRC, no? At bilang matagal pong nagtrabaho sa Children's Rights Organization,
home is also an important place for protection from violence, gender-based violence. So marami pong kaso, napakataas, and I think in the Philippines, isa pa rin sa pinakamataas na kaso ang domestic violence o yung mga forms of violence na nangyayari sa loob ng tahanan, unfortunately. Whether inflicted against wives or inflicted against girls and people of diverse society within the home. Napaka-importante how we keep our home safe from any form of gender-based violence. Halimbawa, kung tayo po ay asawang lalaki na nakikinig ngayon, yung panawagan syempre ay wag manakit or wag mang abuso even in the form of violence against wives or women in the home and girls in the home. Nangyayari rin po yung forma ng gender-based violence, halimbawa, kung hindi natin binibigyan ng, kumbaga, hindi natin pinapayagan yung mga batang babae sa loob ng tahanan natin para ma-enjoy nila yung iba nilang karapatan. So, halimbawa, sa marami pong rural areas, ang karamihan po na mga hindi nakakapag-aral, halimbawa ay mga babae. Bakit? Because they are expected to do care work. Isa pong contribution, malaking contribution sa prevalence ng gender-based violence ay yung tinatawag nating gender discriminatory norms and cultures. Ito po yung mga paniniwala natin na kinalakihan na natin without us knowing na actually it is a form or it contributes to violence or violation of rights of women and girls in the context of home or in the context of communities. Katulad ng nabanggit ko, dahil sa Pilipinas po, kadalasan, ang ina-expect na mag-perform ng care work sa bahay ay mga kababaihan. So, kung meron kang 2 anak, minsan, mas pag-aaralin ang lalaki kaysa sa babae. Kasi ang sasabihin yung babae, mag-aasawa lang naman yan in the future. That is also a form of violence in the sense that you are violating the right of that girl to be able to access education and opportunities eventually. So, yun po yung isa. Yung mas malala po na gender discriminatory norm ay halimbawa child marriage. No, hindi ko po alam kung mataas ang kaso niyan sa Northern Luzon, pero sa Mindanao mataas po ang kaso base sa tradisyon. Ipinapakasal ang mga batang babae, halimbawa as young as 14, 15, at hindi na sila nakakapag-aral. Base yan sa tradisyon. That is also a form of gender-based violence. And sometimes those who are married off early are experiencing domestic violence in the home dahil nga ang bata pa nila at madalas na napapangasawa nila, mas matanda sa kanila na hindi maganda yung ugali. Hindi ko po sinasabi na hindi maganda yung sa age gap, pero I think it's more of, because of that dynamics within the home, sometimes in many cases, not in all cases, it causes or it perpetuates violence in the home. So, gender discriminatory norms contribute to gender-based violence. And then going back, it happens a lot in the home and in the community. So the importance of ensuring that home is safe for women and girls and people of diverse society. I will also take this opportunity for parents who have children who are members of the LGBT community to make sure and to try to understand and also embrace the diversity of the sexuality of your children. Meaning, ako po halimbawa isang lesbiana, isa po ako sa mapalad na hindi po nakaranas ng kahit ano pong uri ng karahasan sa loob ng aking tahanan. Hindi ko po naranasang mapagalitan dahil ako ay tomboy, ako ay lesbiana. Minahal po ako ng magulang ko, ng pamilya ko, pati sa pinili, no? Dahil ako ay lesbiana. So, kumbaga yung aking potential as a person po ay na-hone. Nakapag-aral ako ng maayos, nakapagtrabaho ako ng maayos, as opposed to many young women and girls or people of diverse society in many homes who have been experiencing violence. Hindi sila nakapag-aral ng maayos at hindi na natin nakikita ano pa yung kaya nilang gawin sa buhay. So again, the importance of a home and a community in the promotion against gender-based violence. Totoo yung sinasabi natin na everything begins at home, in the home, no? So, ganun siya ka-importante. So, yun yung unang-unang panawagan natin.
yun nga, sinabi ko sa community rin, no? Paano yung komunidad natin nagiging lugar din kung saan pinopromote yung protection, no, for women and girls and people of diverse OGSC. Paano ba natin tinatrato yung kababaihan at kabataang babae sa ating mga komunidad? Lalo po, alam ko kasi madalas po ako sa Ilocos, no, nung kabataan ko, umuwi ako, nagbabakasyon kami. So, very communal tayo as what do you call that, as a province, no, tayo sa Ilocos. So it's also important and a challenge for us to ensure that our communities are promoting, protection for women and girls, or ensuring that the rights of women and girls and people of diverse OGSC for protection are really protected and respected. So tayo po ba ay nagka-catcall? Paano ba natin sinusuportahan yung mga kababaihan sa ating community? Binibigyan ba natin sila ng espasyo para makapag-participate? So that's also another form of fighting against gender-based violence. So it's not just ensuring that they are not abused or they don't experience violence, but actually we are empowering them. So the call for local government, national government in general, but particularly local government, kasi ito po yung sa symposium natin ngayon, no, sa Ilocos, ay magkaroon ng meaningful space for participation, ang women and girls and people of diverse OGSC in places or in what do you call that, like government policy making processes, etc. So halimbawa po sa ating mga pag nagsasagawa tayo ng budget, nagsusulat tayo ng local ordinance, meron po bang pag nagko-conduct tayo ng consultation, because it's required by another law, the local government code, how much space are we giving for women and girls in those consultations? How much do we value their inputs and opinions in these policies, etc. So yun din po yung isa. So it's not just protection from violence, but actually empowering women and girls and people of diverse OGSC by virtue of allowing them to participate and actually allowing them to take leadership roles, in our local governments, in our communities. And again, babalik siguro ako dun sa tahanan. How are we treating women and girls and people of diverse OGSC in the home? Hindi ba natin sila pinapakinggan? Hindi ba natin sila kinokonsulta? Hindi ba natin sila binibigyan ng oportunidad para makapag-aral, matuto, makapagtrabaho, etc. So when we talk about fighting against gender-based violence, again, it's both protection and empowerment. At karapatan din po ito ng kababaihan. Meron din po tayong mga UN conventions na sumisiguro at nagre-require sa mga gobyerno na magkaroon ng ganitong mga mekanismo para ma-empower ang mga kababaihan, mga batang babae, and people of diverse OGSC. Siguro yung isa rin, I will also take this opportunity to say that we have been promoting the passage of the protection for people of diverse OGSC. No? Narinig nyo na po siguro itong batas na ito. Tinutulak po natin ito. Bakit? Bakit kailangan pa? Kung meron ng VAUSI, meron ng Bawal Bastos Act. Kasi po itong mga batas na ito ay may kakulangan para sa mga gender-based violence o specific forms of gender-based violence that are inflicted against members of the LGBT community gaya ko. So kaya kailangan po natin ng supplemental law in this existing law to ensure that people of diverse OGSC or members of the LGBT community, mga bakla, mga tomboy, mga trans women, trans men, meron po kaming mga nararanasang gender-based violence that are not addressed in these existing laws. That's why we are pushing for this Anti-Discrimination Act o Anti-Discrimination Law for people of diverse OGSC. So, babalikan ko rin yung sinasabi ko kanina, let us also ensure that we are looking into the situation of women and girls or people of diverse OGSC with disability. Marahil po sa ating mga komunidad, meron tayong mga kapitbahay, kaibigan, kaklase na hindi po nakakarinig or hindi po nakakapagsalita o
hindi po nakakapaglakad o may intellectual disability, no? Sana bigyan natin sila ng, kumbaga tutukan natin sila, yung sitwasyon nila. Kasi madalas po, hindi po sila nabibigyan ng atensyon. Iniisip natin na may kapansanan, hindi na natin, wala namang mayaambag sa lipunan. Sadly, may ganyan pong pagtingin. No? Pero, ang sinasabi nga natin, karapatan din nila, they have equal rights as other women and girls to be protected from any forms of violence. And in fact, they are experiencing the most and worst forms of gender-based violence. That's why they need to be looked into. There has to be equal investment or more investment for them. Kasama rin po yung mga nasa rural women. Marami rin po silang mga nararanasang forms of violence, particularly because of gender discriminatory norms. So halimbawa po sa atin sa probinsya sa Ilocos, malalim yung paniniwala na mga kababaihan ay para lang sa tahanan. Meron din po sadling mga paniniwala na may karapatan ang mga lalaki o normal lang sa mga lalaki na saktan yung mga asawa nila o yung mga anak nilang babae. Panahon na po para baguhin natin yung pagtingin na ito at ang kailangan po sana nating isipin ay karapatan nilang maprotektahan laban sa anumang karahasan. So sa mga babae, kababaihan, mga batang babaeng nakikinig ngayon, gusto ko pong ipaalala sa inyo na karapatan nyo pong maprotektahan sa laban sa anumang karahasan at dapat po ay may mahihingi kayong suporta mula sa local government for you to be protected from these forms of violence. So, siguro tatapusin ko yung aking message by reminding all of us that this is our right. And this is something that we should fight for. And the government should protect and promote and respect. So these rights are inherent. Kasama natin yan. And I hope that this empowers us in believing that we have the right for protection and empowerment. And the government should be able to respect those rights. And yung panawagan din that I hope that the school, the community, especially the home, will be places and spaces for both protection and empowerment of women, girls, people of diverse society, women and girls with disability, women and girls of various diversities. No? Siguro po yun yung gusto kong iwanang mensahe sa lahat. So, ayun po, maraming salamat ulit sa oportunidad na ito at sana po nakatulong itong message ko sa pagtalakay natin o sa patuloy nating paglaban against gender-based violence. Thank you very much.